Sa ginawa ni Degwang, na-activate nito ang mga bitag at isa-isang nasira ang kisame. Sumigaw si Chung Mayong, tumakbo, tumakbo para sa iyong buhay. At lahat sila ay tumatakbo na parang ang kanilang buhay ay nakasalalay dito, sigaw ni Degwang, tumakbo. Mga pulubi, tumakbo. Tumakbo ka na parang mamamatay ka na. Sigaw ng mga pulubi habang tumatakbo, mamamatay na tayo. Kami talaga, sabi ni Chung Mayong kay Degwang, kaya ayaw kong sumama sa mga pulubi. Ganyan ka ba ka-freakang stupid? Literal na sinabi ko sa iyo na huwag hawakan ang anumang bagay, ngunit kailangan mong huwag pansinin ako at ilagay kami sa shit na ito. Ano ang nangyari sa lahat ng karanasang natamo mo sa Jiangho? Sigaw ng mga pulubi, lahat tayo nagkakagulo dahil tulala ang ating pinuno ng sangay. Sagot ni Degwang, how the hell could I have no in his mind? Walang nangyari nang mabunot ng Mount Hua Divine Dragon ang lahat ng perlas na iyon, isa lang ang nahawakan ko, at nagkataon na isa itong bitag. Paano ito nangyayari? Pero mas naalarma siya nang tumingin siya sa kisame at naabutan sila ng siwang, sigaw ni Diwang, tumakbo. Kung dahan-dahan ka, mamamatay ka. May napansin si Baekchun. Sigaw niya, lalong makitid ang daan. Kailangan nating tumakbo sa isang linya, at lahat sila ay tumatakbo sa isang linya. Nena si Chung Mayong dahil masyadong mabagal ang nasa harap niya na si Degwang kaya tumalon siya at sinipa ang likod. Sabi niya, tumakbo ng mas mabilis. Mamamatay tayong lahat kung mabagal ka sa pagtakbo. Napaiyak na lang si Degwang at sinisisi ang sarili sa lahat ng nasa isip niya. Bakit ko ba ginawa yon? Deserve kong mabugbog. Nagpa siya si Chung Mayong na tumakbo sa kabilang direksyon sa pamamagitan ng pagtakbo sa gilid. Sabi niya, huwag kang lumingon. Magpatuloy sa pagtakbo na parang ang iyong buhay ay nakasalalay dito. Patuloy na tumakbo. Walang magawa ang mga kapwa niya disipolo kundi sundin ang sinabi ng kanilang bunso, ang tumakbo. Tumatakbo sila ng mabilis hanggat kaya nila para lang makatakas sa nabasag na kisame. Nakikita ni Jogel ang pag-asa sa unahan. Sigaw niya, may nakikita akong ilaw. May ilaw sa dulo ng daanan dahil malapit lang talaga sa likod nila ang gumuhong kisame. Sinabihan ni Baekchun si Degwang na bilisan at tumakbo. Pagkatapos ay tinulak siya nito patungo sa liwanag, sigaw ni Chung Mayong, bilisan mo. Ngayon, tumalon pa kanan, nakakatakot ngayon. At sinipa niya ang likod ng pulubi na siyang huling tumulak sa kanila. Ang lakas ng sipa kay Chung Mayong ay humantong sa isang domino effect, at lahat sila ay itinulak palayo. At bago pa tuluyang gumuho ang kisame ay nakatakas na sila. Hinihingal si Degwang sa tumatakbo sa isip niya, ginawa ko naman, buhay ako. Gumuho ang koridor, ngunit huminto ito pagkatapos. Ligtas tayo dito. Ang mga labi ay ganap na nakaharang sa pasukan, at si Chung Mayong ay naiwan doon. Ang mga disipulo ng Bundok Hua ay sumisigaw, na tinatawag ang pinakabatang disipulo, sina Jogel at Yun Hayon, nagmamadaling hinukay ang mga nahuhulog na labi gamit ang kanilang mga kamay. Sigaw ni Yan Heyong, Chung Mayong, naririnig mo ba ako? Ngunit walang tumugon. Sigaw din ni Degwang, tinawag ang Mount Hua Divine Dragon. Dahil sa nangyari, napaluhod na lamang si Hong Degwang na puno ng pagsisisi sa kanyang isipan, ang Mount Hua Divine Dragon, isang batang eskrimador na nakalaan para sa kadakilaan sa Jiang, na namatay sa ganoong lugar dahil sa akin, dahil sa akin. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Matapos sisihin ang sarili sa nangyari, si Degwang, sa huling pagkakataon, ay sumigaw, Mount Hua Divine Dragon. Pagkatapos ay isang biglaang pagsabog mula sa pasukan ang nangyari mula sa isang suntok. Napatapon sina Jogel at Yunjong sa suntok na iyon. Hindi makapaniwala ang iba sa nangyari. Si Degwang naman ay nagmamadaling hinawakan ang kamay ni Chung Mayong dahil natuwa siya na nakarating si Chung Mayong at nakabalik siyang buhay. Ngunit buong lakas na hinawakan ni Chung Mayong ang kanyang kamay. Sabi ni Degwang, sandali lang, Mount Hua Divine Dragon. Ngunit galit na galit si Chung Mayong. Sabi niya, marami ka sigurong gustong sabihin sa akin, pero hindi magkakaroon ng digmaan sa mundo kung ang pakikipag-usap lang ang kailangan para malutas ang mga problema. Umiiyak si Degwang, nakikiusap kay Chung Mayong na maghintay, ngunit sinabi sa kanya ni Chung Mayong na kailangan muna niyang magpabugbog. Tahimik lang ang ibang mga disipolo ng Mount Hua dahil naranasan na nila ang ganoong klase ng pambubugbog. Sa kabilang banda,
Ang mga elder at disciples ng Wudang sect ay tumatakbo ng buong bilis, na sinasabi ang salitang Amat Eba, ngunit ang elder, si Hyosan, ay biglang pumasok sa isang bitag at maraming mga blades ang lumapit sa kanya. Biglang kinuha ni Hyosan ang kanyang susi sa kanyang palad at inatake ang mga bitag na iyon at sinira ito. Dahil sa mga bitag na iyon, isa lang ang naiisip ni Hyosan, Medicine Immortal. Yung mabisyo na bastard. Hindi ako makapaniwala na naglagay siya ng napakaraming mapanganib na bitag sa kanyang graveyard. Sumigaw ang isa sa mga disipolo, Kuya, ang iba ay humahabol, naririnig na sa isip ni Hyosan, ang lahat ay naliligaw sa aking plano. Kung lahat ng mga taong humahabol sa amin ay nakapasok, maaaring pinigilan nila ang isa't isa na magpatuloy o kahit na lumaban hanggang sa kamatayan. Gayunpaman, taliwas sa aking inaasahan, iilan lamang ang nakapasok at lahat sila ay malakas na individual. Ang masama ay nagtutulungan sila sa halip na laban sa isa't isa. Ibig sabihin, desidido silang talunin ang Wudang sect, ang pinakamalaking banta sa lugar na ito bago ang anumang bagay, may mali sa isang lugar. Hindi ko maiwasang isipin na may tao sa likod ng lahat ng mga kasawiang ito. Hindi kaya ang batang brat mula sa Mount Wasek, diba? Hindi maaaring imposible iyon. Maaaring may kakayahan siyang gumawa ng mga maliliit na panlilinlang tulad ng pagtagas ng impormasyon, ngunit imposible para sa kanya na naplano rin ang lahat ng iba pa. Sigaw ng mga alagad sa likuran elder, lumalakas ang pressure mula sa likuran. Dahan-dahan silang humahabol, narinig na tinawag ng Hyosan si Hyowon, at sinabing, Hyowon, gusto kong harangan mo ang marami sa mga lumalapit sa atin. Pipili ako ng ilan sa ating mga tao at mabilis na sumulong. Tinawag ni Hyosan ang batang disipulo na si Jin Hayon, Mohil at Mokyang. Susundan niyo akong tatlo. Kukuha tayo ng energy pill. Pagkatapos ay hinati sila sa dalawang grupo na pinamumunuan ng dalawang matatanda. Naiwan sa likuran ang mga kasama ni Kuya Hyowon para ipagtanggol ang mga humahabol. Sa isip ni Hyosan, ang pagpigil lamang sa mga tao na makahabol at bumili ng oras ay hindi ang pinakamahusay na diskarte. Kung wala ako at silang tatlo, ang iba ay mapapailalim sa mas matinding pressure mula sa kalaban. Ngunit kahit na nangangahulugan ito na kailangan nating isakripisyo ang karamihan sa atin ngayon, dapat nating makuha ang tableta ng pinagmulan ng enerhiya. Pagkatapos ay lumitaw ang isang liwanag, papalapit sa kanila. Sinabi ni Hyosan sa Wudang sect disciples na umiwas dahil may paparating na poison arrow. Ginamit ni Hyosan ang kanyang susi para harangan ang halos lahat ng paparating na poison arrow. Sigaw ni Hyosan, Medicine Immortal. Gumagamit ka ng matinding kamandag sa ibabaw ng mga nakatagong armas, ha? Ano ba ang lugar na ito? Napahinto silang lahat sa pagtakbo. Sabi ni Jin Hayon, Elder, I feel people in front of us. But the elder was alarmed on what is in front of them. Sa isip ni Hyosan, kung ano ang nakikita ko sa kanila sa loob ng kadiliman nitong sword graveyard kung saan dapat walang tao, may gumagalaw. Gayunpaman, hindi ko nararamdaman ang enerhiya ng pamumuhay. Sigaw ni Hyosan, isa itong Janchi. Damn it, ano sa lupa ang lugar na ito? Gamot na walang kamatayan. Ano ba ang iniisip mo? Sinabi ng mga batang disipolo sa matanda na darating ang Janchi. Sinabi ni Hyosan, sila ay mga patay na tao na hindi makapagpahinga sa kapayapaan kahit na pagkatapos ng kanilang kamatayan. Maawa tayo sa kanila at ilagay sila sa walang hanggang pagkakatulog. Sinunod ng mga batang disipolo ang sinabi ng matanda at nagmadaling salakayin ang Janchi upang bigyan sila ng kanilang walang hanggang kapahingahan. Habang nagmamadaling umatake, nag-isip si Hyosan, Medicine Immortal. Baka nalinlang ako sa pangalang iyon. Kung ganoon talaga, baka walang makalabas dito ng buhay. Sa kabilang banda, si Hong Daegwang ay binugbog na ni Chung Mayong, at ang kanyang ulo ay puno ng mga bukol sa paghampas kay Hong Daegwang ay nakasimangot, at sinabi niya, "This is so unfair. Ako ay nasa hustong gulang na. Alam mo, gusto pa siyang bugbugin ni Chung Mayong. Pinipigilan lang siya ni Jogel na gawin iyon." Napabuntong hininga na lang si Chung Mayong sa paghampas sa kanya. Sa isip niya, gusto kong bunutin lahat ng buhok niya. Ngunit kakaiba, nahanap ko ang aking. Pinipigilan ko ang sarili ko kapag sinusubukan kong tamaan ang isang taong mas matanda sa akin.
Sinabi ng ibang pulubi na hindi siya karapat-dapat na patayin ng Mount Hua Divine Dragon. Hindi siya worth it. Ilibing na lang natin siya. Alam kong madadala kami ng bastard na iyon sa gulo. Sisihin mo ang swerte natin, sa pagkikita ng ganyang branch manager. Kung gusto mong mamatay, mamatay ka na lang mag-isa. Naiiyak na lang ang nakakaawa na si Degwang dahil sinisirin siya ng kanyang mga kakampi sa lahat ng nangyari. Sinabi ni Baekchun kay Chung Mayong, huminahon ka. Hindi na tayo dapat mag-aksaya pa ng oras dito. Sinabi ni Chung Mayong kay Degwang, dapat kang matuwa. Ito lang ang ginawa ko para sa iyo. Huwag kang gagawa ng katangahan mula ngayon. Okay, mas umiyak si Degwang at sinabing sorry, pero dahil nasa gitna sila, tinanong ni Chung Mayong kung, saan ba ang lokasyon nila ngayon, nakatingin sa malaking pinto, sabi ni Jogel, sarado ang pinto. Parang wala namang pumasok kanina. Malalim ang iniisip ni Chung Mayong kung paano nangyari sa kanya, siguradong nandoon ang pinto noon, habang tumatakbo siya kasama ang tulala na si Hong Degwang, na tumatakbo para sa kanyang buhay, nakita niya ang ibang landas sa gilid, at ang landas na iyon, ang naisip ni Chung Mayong ang landas na dapat nilang tahakin kinuha. Sabi ni Chung Mayong, may landas na dapat nating tahakin, ngunit isang pulubi ang naging dahilan ng pagbagsak ng buong quarter. Lahat ng sinabi ni Chung Mayong, tumatama sa puso ni Degwang. Naiiyak na lang siya sa isip niya. Sa labas ng mundo, kahit na ako ay isa sa mga nangungunang individual sa loob ng pulubi sect na itinuturing bilang isang veteranong martial master, sinabi ni Chung Mayong, damn it can't be hell. Pagkatapos ay hindi na tayo makakabalik doon. Dahil ang landas ay nakablock, patuloy kaming sumusulong sa ngayon, kaya siguraduhing manatili ka ng malapit. Tinawag ni Chung Mayong si Degwang at galit na sinabi, ikaw naman, huwag ka nang manggahas pang hawakan ang anumang kakaiba. Kung gagawin mo ulit iyon, puputulan ko yung mga kamay mo. Napayuko na lamang si Degwang habang sang-ayon sa sinabi ni Chung Mayong. Itinulak ni Chung Mayong ang malaking pinto, tapos bigla siyang huminto. Nagtatanong si Baekchun, ano ang mali? May napansin ka ba? Sumagot si Chung Mayong, hindi. May kakaibang pakiramdam dito. Sinabihan sila ni Chung Mayong na kalimutan ang kanyang sinabi at maghanda, dahil papasok na sila ngayon. Pagpasok nila at pagmasdan ang paligid, isa itong napakalaking kuweba sa likod ng pintong iyon, ngunit habang naglalakad sila sa loob ay may mga ingay na maririnig. Sinabihan sila ni Chung Mayong na huwag gumawa ng anumang tunog, at sinabi ni Baekchun, na nalilito, na sila ay susunod. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paglalakad ng mas malalim sa loob ng yungib, at maririnig pa rin ang mga ingay habang sila ay naglalakad. Binalikan sila ni Chung Mayong at galit na sinabi ko lang na huwag kayong magingay. Sinabi sa kanya ni Yunjong na hindi sa kanila nanggaling ang tunog. Galit na sagot ni Chung Mayong, kung gayon, saan nanggaling? Are you saying that I made it? Then may biglang lumipad na nilalang sa ibabaw nila, dahilan para mapatingin silang lahat sa kisame ng kuweba. Doon, nakita nila ang isang malaking bilang ng mga bot na nakasabit sa kisame ng kuweba. Sabi ni Chung Mayong, vampire bots yan. Yan ang tawag sa mga red eyes na bots. Tanong ni Degwang, sinasabi mo bang lahat ng mga pulang tuldok na iyon ay talagang mga mata ni bot? Sumagot si Chung Mayong, ano ang kinatatakutan mo? Mga bot lang sila, ayos lang. Kailangan lang nating lampasan ang lugar na ito ng tahimik. Maglakad ka lang. Nakakakita ng malaking bilang ng mga pulang mata. Nagsimulang magtanong si Degwang kung magiging okay ba sila. Biglang sabi ni Baekchun, pero Chung Mayong, may narinig akong vampire bots, pero hindi ko pa narinig na nagniningning ang mga mata nila. Sumagot si Chung Mayong, pero hindi iyon ang narinig ko. Biglang nakuha ni Chung Mayong ang ideya at sinabing, nako, ang mga may kumikinang na pulang mata ay hindi mga regular na vampira bot. Sila ang demonic vampire na ang pangalan. Seryosong pinag-uusapan ni Chung Mayong ang tungkol sa mga bot habang ang ibang mga disipolo, kasama na ang mga pulubi, ay tumatakbo na. Sabi niya, sa narinig ko, mystical creature sila ng Yunan. Kumbaga, kung kagatin ka nila, sisipsipin ka nila hanggang sa bangkay mo na lang ang natira. Ang mga ito ay mas malaki at mas mabigat kaysa sa karaniwang mga bot, at ang kanilang balat ay napakatigas na mahirap kahit para sa martial master na harapin ang isa lamang sa kanila, sigaw ni Baekchun, Chung Mayong, tumakbo ka lang.
Kung mahuli ka nila, wala nang matitira sa iyo, sa pagtakbo ng mga disipolo para sa kanilang buhay, napatulala si Chung Mayong. Sa isip niya, yung mga bastos na yon, lagi nilang pinag-uusapan kung paano kami magsasama sa buhay at kamatayan, pero naunahan nila ako para lang mabuhay.